are going to start our 5th day of our 30-day live challenge tonight. So let's start our session with a prayer. Let's listen to this song. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands hath made, I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take that on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God,
Son, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening, everyone! Mayong gabi sa tanan. Kumusta man ta? No, so I hope that you're doing fine watching my live. So thank you so much for your presence. Salamat kayo sa inyo paghigayon karong gabi una. I know nga 7 p.m. ting kaon, no, ting panihapon nato or ting lihok-lihok na kay para ma-ready na sa panihapon, and yet you are here listening to me. So salamat kaayo sa tanan sa paghatag ninyo og higayon. So I will not kanang dili na to dugayon na ang pagsugod. So our topic for tonight is about uncovering the reasons why real estate is a magnet for the wealthy. So makapangutan na ta, nganong kadaghanan sa mga ni dato og maayo na amanjud sa negosyo sa real estate? Unsa day sikreto? Diba? So I would like to start our topic with this quotation. Buying real estate is not only the best way, the quickest way, the safest way, but the only way to become wealthy. That is according to Marshall Field. Really? The only way? So let's check the tululang ka the richest kanang person here in the Philippines, no? Tanaw na to kung tinuod ba ni siya. So first person nga pinakadato dinhi sa Pilipinas si Manny Villar. So unsa may business ni Manny Villar? One of the prominent Filipino tycoon who built his fortune largely through real estate. No. So mo na iyang business ang real estate. Ikaduha nga richest person in the Philippines is Enrique Razon. And unsa man pud iyang negosyo di ay? Enrique Razon have real estate businesses in the Philippines. He is the CEO and chairman of Bloomberry Resorts Corporation, which owns and operates the Sole Resort and Casino in Entertainment City, Manila. And the third one, ato judisi kaning tulo, ato ning hibaw-an og nganong jud sila nga dato man kayo ni sila, no. So sila gyud tulo ang dato jud kay tanan, si Ramon Ang, no, usapod ni siya sa ikatulo nga dato kay tanan dinhi sa Pilipinas. So unsa man day business ni Ramon Ang? Si Ramon Ang is the chairman of San Miguel Corporation and also the chairman of San Miguel Properties, which engages in property development and real estate management. So kana lang tulo atong basihan. So tinuod jud ay, no, so tinuod jud itong atong gisulti ganina sa quotation na the safest way but the only way to become wealthy. So ato nang hibaw-an karong gabi una, kung mauman gani na dapat makaibalod kita unsa gyud ay sikreto ani real estate, no, nga business nganong madato man jud ang tao nga naa ani nga business. Okay, so why the wealthy invest in real estate? So we have a lot of mga rason, no, but I will only tackle 5, no. So 5 lang ka para dili kay nato makalimtan ang uban. So real estate, wealthy investment in real estate. First one is steady cash flow and passive income. So in real estate, especially kung rental properties imuha, dili ka masigig duty 8 to 5 every day dito, di ba? Sumuadto na ka once a month para maningil. So it's really a passive income, no, nga less hassle, less stress, no, igo ra ka magkolekta sa imuhang kanang giparent, no, nga property. For example, condo ba na siya or house and lot ba na imong giparent? So imo ra pwede gani di na nimo adtuon kay GCash na karon kadaghanan, di ba? So ingon ana kadali, no, kanindot og usapod. For example, ang imong house and lot girintahan for 1 year. So every month kay mag-collect na lang ka
sa ilahang rent every month. So ingon ana kanindot no unya di ba na ang rental karon pila man, di ba? Ang rooms lang gani na nasa 3,500 rooms ra. How about sa house and lot? So na sa 10,000 or 15,000 a month. So kana pa lang daan wala kay trabaho. Igura ka magkolekta sa ilang rental, di ba? Kung magstorya po ta about maintenance sa imong giparent, dili pud ka tagabuwan magsigi og repair sa imong balay nga giparent. So nindot kaayo siya nga business kana siya rental kanang or Airbnb kana mo ni kusog karon ang Airbnb labi na sa mga kondo no mo na siya kusog karon. So ni kusog man kay nindot nga negosyo, di ba? So tagaan ta mo og kanang idea kung unsa day nindot nga negosyo di ay. Second one, why the wealthy invest in real estate, leverage opportunities. So investors can control high-value properties with relatively small capital outlays by utilizing financing options. So leverage opportunities. So pwede data maka-own og balay duha, tulo, upat, no? Depende sa itong income. So i-check man na sa, like for example, mag-bank financing ba ka o magpag-ibig financing ka, pwede kay sanan, ma'am, pwede di ay na, ma'am, magparenta, bisa na pa sa pag-ibig, nagbayad pa tag monthly amortization, pwede, jud kaayo. As in, pwede jud kayo, bisan pa, og inig-move in dayon nimo, imo dayon na parintahan, pila ka adlaw, gikan ana, so pwede ra jud kaayo, wala na siya bawal. Kay imuha na ikaw na magbayad ana monthly, importante ana nila, makabayad na jud ka every month. No, so for example, makuha kag balay, sa pag-ibig do, pag-ibig financing imong gamiton o house and lot, nikuha ka, nag-monthly ka og 8,000. O monthly na nimo sa imong monthly amortization, unya imong giparintahan og 15,000 pila may imong ginansya tagabuwan. Di ba? O wala na kay baranan baya tubig og suga kay ilaha baya na sa nagrent, di ba? So ingon ana siya kanindot. Leverage opportunities kay ngano man pwede man ka after paying ani nga house and lot, pwede ra pod kay kastanan nga makakuha og another house and lot as long as imuhang income, ang required gross monthly income nga gi-ask sa pag-ibig sa bank financing, makover ra sa imong income, pwede ra jud kayo bisan pila pa ka balay ang imuhang kuwaon. So ang kanang balay nga imong gipangkuha kung imo nang iparent, every month na kay income, every month na kay ginansya, dili ikay nagbayad sa balay nga imuhang gihulog-hulugan sa pag-ibig or bank financing. And yet, imuha ng balay, walay makakuha ana. Diba? Unsa kanindot? So, ingon ana jud mas nindot yun nga ang atong investment, dili pa jud na dili mawala. No? Dili mo differentiate ang price. No? Okay, ikatulo. Portfolio diversification. What do you mean by that? Real estate often moves independently by stock market, so providing a hedge against volatility. So pasabot portfolio diversification, mao ni siya ang mao ni siya ang kanaganing, for example, hinay ang kuan na to karon, ang economy na to karon. So imo na siyang i-shift ang imuhang income into sa lain na pod nga property nimo or sa lain na pod nimo nga kanang kuan, sa lain na pod nimo nga business. Strategy na siya to spread your money across different assets, like ato baka sa sa smart stock market, no, or sa lain nimo nga mga businesses. So dili nimo siya ibutang ang tanan nimong money dinha sa isa ka business, kundi imo na siyang mas spread na nimo ang imuhang money sa lain-lain nimo nga business. So mo ni siya makahatag og opportunity gyud sa tag-iya, no, sa owner na nindot yun nga lain-lain og daghan ang imuhang business. For example, kanang daghan no mga kailan na to mga businessman dinhi sa Cebu, di ba? So lain-lain naapod sila yung mga businesses sa lain-lain, like for example na bari nagtag-iyang eskwelahan, nagtukod kang eskwelahan, ikaw man naapod kay share or stakeholder pa jud ka sa isa ka bank, no, naapod jud kay malls, naapod jud kay, so nagkalain-lain ang imong mga assets, no, imong mga businesses. So ang imong money kay dili lang dinha dapita sa eskwela, gihurot nimo tanan imong money, kun dili nagkalain-lain. So kung pananitan hinay ang imong
ang imuhang business karon sa eskwelahan, pwede nimo ibalhin or ikuan ang imuhang money dinha o i-transfer nimo ngadto sa lain nimong mga business like sa mall nimo o di ba sa imuhang tindahan, sa imuhang unsa pa nga lain ng mga business. So mao ni siya, no, portfolio diversification. The second, the third na to siya, no? O third na ba to, no? Third na. Okay. Ang fourth one, unsa man ang atong fourth one? So inflation hedge. So ang nakanindot ani kay sa real estate, mukuyog jud ang as inflation rises, mukuyog jud ang value sa rental income. Basta naata sa real estate, wa jud na ningon nga ni taas ang inflation, niubos ang presyo sa mga balay, ug sa yuta ug sa uban pa na mga related sa real estate, dili gid siya. So mukuyog gid siya, mupataas gid siya, kuyog sa inflation. So ingon ana kanindot ang business sa real estate. So ang imong kwarta wala siya na stock, no? Like for example, nipalit ka og balay worth 2 million, unya the next month or the next year na nitaas ang inflation, nitaas atong economy. So nitaas tanan ang presyo pod sa imong balay nga gikuha nimo og 2 million, nitaas pod. No, so inana kanindot ang naa sa real estate. Okay, legacy mo to ay ikaupat, no? So ikalima, legacy and estate planning. So unsa ba ni siya? Ang atong real estate is tangible asset that can be passed down to heirs. So tangible, imo jud makuptan, no? Imo jud makita. Pwede na nimong ipamana ngadto sa kinsa imong pabanan sa imong anak, ngadto sa imong apo o sa ang business nimo. Pwede ra jud kaistanan. So inana kanindot ang sa real estate nga business. Dili siya mawala, no, kay tangible na agyud, proof gyud nga na agyud diha imong negosyo gyud. Og depende na sa imong gipamanahan kung iya ba nang tarungon og lihok ang business para mas ma-improve pagyud siya. So ingon there are five lang atong i-discuss be atong balikon. A steady cash flow and passive income. So why wealthy invest in real estate? First is steady cash flow and passive income. So ang ato ding kwarta, di kung ana sa bangko, pila naman ka porsyento intaw na makuha nimo taga tuig. Di ba? O unlike kung imo siyang i-invest, mutubo pa na siya hasta kapila sa isa ka tuig. Katong mga hili kay mag-save sa bank, makita dyan na ninyo ang difference gyud. Pero kung upod na ang imong naandan sa jud, imuha na ng choice, imuha na ng imo na. Pero mo na ni siya, tips ra ni siya para to give us an idea unsa day atong buhaton kung naatay money, no? Next, steady cash flow and passive income, leverage opportunities, portfolio diversification, ikatulo, ikaupat, inflation hedge, og ang ikalima, legacy and estate planning. So motong lima ka mga reason nga nung ang mga rich people kay mo invest yun din sa real estate. So now ato na nahibaw-an day karon maudi ay no. So we are uncovering the reasons why real estate is magnet for the wealthy. Nga man kay ang ilang kwarta wala nila gibutan dito sa bank. Siguro nakadungog, nakatanaw mo sa video interview ni Ramon Ang, no? Na ang iyang money, wala gyud sa bank. Nagbili na siya o gamay para sa mga emergency. Ang tanan niyang kwarta na agyud sa tanan niyang mga investments, no? Iyang mga businesses. So, kung ang kwarta nato day atong palihokon, bisan sa ginagmay, mahimo ni siyang mudako. Pero, kung ato na siyang pakatulgon, dili gyud na siya motubo. Diba? Matubo man na siya kung ato sa bank, pero try to imagine imong gihulog dito sa bank ang imong money, pila ra ang nitubo, pero ang imong money mo nagigamit sa bank para i-invest og lain na mga businesses o perting dako ang tubo. Diba? So instead ikay magpatubo, lain ang nagpatubo sa imong money, lain ang nigamit sa imong money. So better ikaw mo gamit sa imong money kay para mudako pa ni og maayo, ma-increase pa, mudaghan pa ang imuhang kwarta until maabot na we already have financial freedom.
di ba? So, inana kanindot ang mag-invest sa real estate. Hinuon dili siya sayon kay tungod naama na sa tungunahuna no, labi na ang wala na ana og utang sus dili jud na gusto nga mangutang. Magbuhat gyud na nga maabot ang kwarta og milyon para i-cash ni ang property nga iyahang paliton pro sultian ta mo pangutan-an ang mga dagkong businessman kung ila ba nang gi-cash ang building nga ilang gitukod. Di ba dagko sa kayo na sila og gi-loan sa bank. Gi-loan nila sa bank so nakuha din na sila na kay balo di ay nga na mga interest o dako ang interest sa ilang pag-loan pero mas dako ang ilang ginansya. Di ba? So, instead ang ilang money ilahang i-full o palit sa property, ila na nanggi patuyok-tuyok ang ilahang kwarta sa daghan nila nga mga businesses. So, ingon ana day ang dagan sa real estate business. Dili siya kinahanglan imong i-cash. So, kung naatay kwarta, pwede ta mag-invest isa. No, isa ka business. O, parental ba karon, magpa-rent ba ka karon? So, pwede ra gid kaayo. Sunod, pwede na pod kaayo ka magpa-rent na pod. O, another property na pod nga imong gikuha. So, naghulog ka sa imong monthly amortization sa isa ka balay. Another property na pod ang imong gikuha na pod. So, duha na ka balay, imuhang gihulugan og monthly amortization. Pero, duha pod ka balay ang imuhang nag-income. So, ang imuhang gihulog ang monthly amortization, dito ra, gikuha nimo sa imuhang giparent nga balay. Unya, naapad kay ginansya. So, kinsa man din na ganahan be, na wala kay, ansa man imong gibuhat? Ansa man imong gitrabaho? Wala ka nag-duty 8 hours a day, di ba? Singon ana kanindot, passive income jud kay siya. The only thing siguro nga dapat nato i-secure is ang marketing if magparenta. Para naadyoy mo rent. Naagi siya mo rent every day, every month, naagi mo rent. So, dapat sakto jud ato ang marketing strategies ana para naay mag-rent permi. So, di ba? Nindot kaayo ang business sa real estate. So, I'm giving you idea kung unsaon di ay pagpadaghan sa atong kwarta, no? Ni ana di siya kung natay kwarta enough na maka-start sa ato ang business o maka-start o kanang maka-purchase ta o makakuha ta og property nga pwede nato i-invest o pwede nato himuon nga negosyo. So, why not start today? No, kay kung magbuhat pa ta nga maabot na og 2 million imong kwarta para ma-cash imong property, inig-abot anang kwarta ha, dili na po na maigo ka, dili na po 2 million ang property. Ni times 3, times 4 na na. Kay tungod sa magsigi og taas ang presyo sa property. So, inana kanindot ang real estate. Dili siya para cellphone nga nipalit karong buwan na, inikasunod buwan, barato na ang cellphone, di ba? So, magpaspas kayo iyahang pag-ubos sa presyo. Pero in real estate, paspas pag kayo ang pagtaas sa presyo. So, kung katong mga nangita og balay, katong mga gusto jud kaayo nga maka-own og balay, you start today. You can chat, you can text me, you can call me, and I can assist you free. Free atong service. No, para maka-assist ta, kung maka-help ta, kinsa man tong mga nagdibog, unsaon man ako pagkuha og balay, ma'am, unsay mga requirements, unsay mga angayan ako nga bantayan, unsay angayan ako ma-consider. So, mao to no, yesterday, no, atong topic pod, no, so, nice pod kaayo to siya. So, karon pod, ato pod mahibaw-an, unsa day sekreto aning sa real estate, ngano mga dagko kayong dato sa Pilipinas, no, naaman jud ay sa real estate. So, now, ato nang gidiscuss, ato nang giistoryahan about unsa jud ay kanindot nang naata sa real estate business. Ang nakanindot kay dili ka magsigi og kanang atiman, magsigi og like for example kung magnegosyo ka og karinderya no nga kapoy kay everyday ka mangumpra, magluto tanan. O unlike aning sa real estate magparent ba karon, dili ka everyday mo adto. No, dili ka everyday mo duty para maka-income ka. No, dili siya ingon ana. So, let your money work. Mao gini siya literal gyud kayo nga let your money work. No, natulog-tulog ra ka, trabaho ka sa balay, limpyo-limpyo ka, nagluto ka, wala ra jud. In the end of the month na nakaikubra.
Singon anak kanindot no kung magparenta no. So nagunata sa real estate business, ingon ana gyud siya kanindot. So I hope na you learn something tonight. O I hope sad nga makahatag ko ninyo og idea ug unsa di buhaton ninyong kwarta. Kay basta naglibog na mo anyong kwarta daghan na kay na dinha naglisod na mo ihap unya wa mo kay bagon saon. So I'm giving you idea kung unsaon unya you can call me para at matabangan tika. No, makapangita tag property unsa imong ganahan, yuta, balay, condominium, building, unsa man imong ganahan. So depende ra jud sa kung unsa imong gikinahanglan. So I am here, Maria Aida Dayondon, your real estate agent. Pwede kayo maka-assist nimo for free. No, pwede na to dayon i-site viewing ang place kung unsa man imong gusto. So pwede ra jud kaayo kay tanan. So dili ta mo problema kay PRC and DHSUD accredited ni inyong sulugoon. And then naasad ta sa realty, sa PLS Rehas Realty. So dili gid ta ma-problema, legit gid kaayo ang atong service dinhi. So I hope nga makatabang ta ninyo kung kamo naglibog kung unsaon ninyo, unsa inyong buhaton sa inyong money, no? Basta hindi ay og naay dahil mga ready na no, pwede na nato i-invest no ang inyong money. So at least I'm giving you an idea kung unsaon di ay nindot kaayo ni nga i-start na to. No, let's start right now, today. Kung naamantay mga plano nga magnegosyo, let's start today. Dili na to pa ugmaan o sunod pa tuig o kanus apata kay wala pa kita kay balono kung pila na dili na ta kaabot. No, so let's just start hinay-hinay lang o until nga mudako na dayon. I remember sa gi-share ni attorney Go kanatag iya sa UCLM o kay nag-work man ko, nag-teach man ko before dito sa UC. Mo gito'y pirmi niya ibalik-balik how he started the business. Nga iyang gibaligya jud ang iyang mga isa sa iyang mga property kay para lang jud maka-start siya isa ka room. No, so inspiring kayo ang iyang story, guys. Very, very inspiring. Inana kahambol si Sir sa pag-start si Sir Go. Sa pag-start niya sa iyang business niya. Look at him now. Kung unsa nakadako, no, ang iyang business. So, ingon ana, mo start na sa gamay, unya hinahinay mudako ra gid na siya. Basta padayon lang gyud ta, dili ta muundang kung dili wala na ko income oya, dili na dayon ko no, dili siya ingon ana no. So dapat ato sa jud lihukon, we'll try to check asa man dapita unsay aspect kung kulang natong lihukon so mo to siya atong i-improve para mas molambo pa jud ang ato ang negosyo. Alright? So, I hope giving you tips tonight and I hope you're learning. So, tonight, dili na, kaya na 30 minutes na po hapit. So, nagtanaw jud ko sa time kay para dili, magsige na jud ko ka-late, no? Magsige na jud ka-late. Okay. So, tonight, tanaw na ko, be. Okay, tonight, mag-start na po ta sa atong roleta kay para sa mga mananaog karong gabi una. So, I'm waiting sa mga second day na, pero wala pa man naabot, no? So, sige lang, okay ra jud na siya. So, ang qualified karong gabi una nga makadaog, si Rizalina, si Josriel, o katupod apilon, oy, si Beloved, o, diba? So, si Ariel. O, ato apilon si Ariel. Kaya ba hindi o kinsa di nilang tulo ang makadaog di ay. Okay. Sige. So, silang tulo ang pararang mananaog ang pwede mudaog karong gabi una sa ato ang roleta sa ato. O, mo ni siya. O, dara. Okay. Sige, so atong spin ang wheel para may bawaan o kinsa ang makadaog karong gabi una. Tararang! Tudu! Yay! So, let's see kung kinsa ang makadaog karon na... Ay!
sus my son, Jezreel. Magitaw ni iyang gusto gidintaw na makadaog siya. Congratulations, nak! Oh, ang iya ba jud gihangyo kay special kuno iyang prize kung siya makadaog wa na makahatag jud kanig special yun. Okay, so thank you so much for your time tonight. I hope that you enjoy our session tonight. And please do comment kung nakaganahan ba mo sa topic na to karong gabi una. And also, please share no sa video kay para mahibaw-an pud sa uban kung unsa di ay ang ilang makatunan. So, see you tomorrow at the same time and also invite friends kay para sa makakita sa sila, makapaminaw pud nato. Alright? Sige. So, see you tomorrow, the same time, 7 p.m. Bye!